Lumiliit na ang mundo ng mga sangkot sa flood control scandal. Nagpasaklolo na ang Office of the Ombudsman sa Immigration Bureau para pigilan ang posibleng pag-eskapo ng mga dawit na opisyal. Narito ang agenda report ni Joan Manalo live mula sa Office of the Ombudsman sa Quezon City. So Joan, ano yan mga tinitingnan nilang flight risk? Hindi na sila pwedeng mangibang bansa. Corina, tama ka dyan, ano? So hiniling na nga ng Office of the Ombudsman sa Bureau of Immigration na patawanan ng Foreign Travel Restriction Order ang 77 individual na may kaugnayan ngayon sa korupsyon dito sa bansa, kabilang na ang flood control scandal. Itong 77 individuals na ito ay under fact-finding investigation na raw ng Ombudsman. Ani Ombudsman Jesus Crispin Remulla, ginawa raw ito para mapigilan na ang posibleng pagpunta ng mga nasa listahan sa ibang bansa. Kabilang raw sa mga mabibigyan ng FTRO ang iilang mga senador, kongresista at contractor. Pero hindi ito pinangalanan ni Remulla. Bukod yan, sa aming final sa Sandigan Bayan, for those who are under preliminary investigation, precautionary whole departure order yon, Sandigan Bayan. Pero ito, this is a function of being in government, is a foreign travel restriction order. Basta under investigation ka, you're part of government, you should not be traveling and leaving this jurisdiction. Yun po, it's part of the we just put it as a request for assistance from immigration, but that is within the powers of the Ombudsman. Hindi naman daw bababa sa 12 to 15 contractors ang maaari pang pakasuhan ng DPWH at ICI sa Ombudsman sa mga susunod na linggo. Dahil may conflict of interest umano ang mga ito sa mga DPWH project, kabilang na nga rito ang mga flood control projects. Pero ang panawagan ni Remulla, mauna na sana silang kumanta at sumuko. That's what we're waiting for, at least while we're actively pursuing cases. Unahan lang nila kami kasi pag kami nauna, iba na usapan yan. Mahigit 10% naman daw ng Kamara o House members ang maaaring maapektuhan dahil sa patuloy pang investigasyon patungkol sa mga maanumalyang flood control projects. Kaya kakausapin na raw ni Remulla si House Speaker Bogie D sa susunod na linggo tungkol dito. Madi-disrupt talaga ang Congress dito. Madi-disrupt sila. I have to talk to the Speaker because it's these things will hurt a lot. It's no joke to talk about 10% of them being a part of the investigation. Kasi dadami pa yan. It will still branch out. Formal nang inirekomenda ng DPWH at ICI sa Office of the Ombudsman kaninang hapon na pakasuhan na ang 8 contractor na sangkot sa flood control scandal. Patong-patong na mga kaso ang inirekomenda ng DPWH at ICI, kabilang na nga rito ang plunder, graft at direct bribery. Dumating kaninang mga alas 12:30 ng hapon dito sa Ombudsman sina DPWH Secretary Vince Dizon at ICI Chairman Justice Andres Reyes. Dala nila ang 21 kahon na naglalaman ng mga dokumento at ebidensya. Kasama naman sa 8 contractor na pinakakasuhan si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico at CWS Party List Representative Edwin Guardiola. Corina. Okay, so susunod na kabanata na naman ang aming hihintayin tungkol dyan. Maraming salamat, Joan Manalo, nag-uulat ng live mula sa Office of the Ombudsman. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.